Isang araw, sa isang mahaba naming biyahe, may isang kwago na nakisilong sa barko namin. Napakaganda ng hitsura niya, yung mga balahibo niya at yung mga mata niya. A-amaze ka talaga kapag tumingin siya sa'yo. Pero nung dumating siya ay mukhang hinang-hina siya at halos hindi na siya makalipad. Dahil ay gutom na gutom siya at pagod sa layo ng kanyang nilakbay. Dahil wala naman kaming malapit na isla na nadaanan. Bihirang-bihirang mangyari to sa barko namin dahil kadalasan ay mga sigil lang ang sumasabay sa biyahe namin. Kaya naman to the rescue ang mga seaman na nakakita sa kanya. Agad-agad namin siyang pinakain pero hindi siya makakain mag-isa. Kaya naman sinubuan na lang namin siya ng karne para magkaroon ng lakas ang katawan niya. Ayaw pa sana niyang kumain nung una pero wala na siyang nagawa. Kailangan niyang kumain para manumbalik ang lakas niya. Pagkatapos namin siyang pakainin ay umalis na kami kasi may trabaho pa. Iniwan na namin siya doon para makapagpahinga siya. Nung binalikan namin siya ay mukhang malakas na siya at bigla siyang lumipad. Tumingin pa siya sa amin na para bang nagpapaalam at nagpapasalamat. Umaasa kami na makarating siya sa kanyang pupuntahan at makapiling niyang muli ang pamilyang naghihintay sa kanya. Lesson learned natin ngayong araw. Ang pagtulong natin sa kapwa ay hindi masama. Pero hindi lang dapat puro kapwa. Tulungan din natin yung mga nakakasama nating nabubuhay sa mundong ating ginagalawan. Pangalagaan natin ang ating kalikasan, mga hayop at katulad ng ibon na to na kasamang nilikha ng ating Panginoon. Dahil hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, follow nyo si Simang Yan para sumaya, matuto at ma-inspire kayo.